Morning! Ay, ang saya guys. This is my first ride. Charot. Ito yung first ride namin na kami lang talagang dalawa. Supposed to be dapat dalawang motor kami. Kaso, yung isa is hindi matutuloy kasi may pasok daw, etc. Kaya, solo namin ngayong araw na to. Dalawa lang kami, o diba? Okay na din to para makapagsulo kami. Char, date na din. First ride nga pala namin to na kami lang talagang dalawa. Good luck sa amin dalawa. So, let's go guys. Hindi ko alam kung anong lugar na to pero feeling ko nasa probinsya na kami kasi masarap na yung simoy ng hangin at saka tahimik na yung paligid at mga puno na yung nakikita ko at mga palay. Kaya alam ko probinsya na to at yun nga hindi ako nagkamali, nasa Cavite na kami guys. Pasikat na yung araw. Ilayan ko din yung pagsikat ng araw. Ang lamig kahit naka-jacket na ako, nanunuot pa rin yung lamig sa mga balat ko. Talagang lamigin lang ako. Kaya sabi ko kay boss, hinto muna kami at magkape. May baon pala akong kape para makatipid. Kaya naman, pandesal na lang binili namin. O diba, napakatipid namin mag-rides. At pagkatapos nga namin magkape, sumalis na kami kaagad. Sabi ko kay boss, daan muna kami sa Kaibyang Tunnel. Gusto ko talaga mapuntahan yun kasi sikat na puntahan ng mga riders yun. Gusto ko din makita. Talagang tatalo sa ganda ng Pilipinas, no? Tingnan nyo yung paligid, diba? Napakatahimik, puro mga puno. Marami nga kami nadadaanan ng mga riders. Ang sarap mag-rides, nakakawala talaga siya ng stress. Tapos parang, alam mo yun, yung makalimutan mo man lang sandali yung mga problema mo. Ang saya ko talaga kasi nakakapunta na ako ng iba't ibang lugar. Alam nyo ba, trivia lang guys ha, nung hindi pa PWD si boss, never namin to nagagawa kasi nga puro bahay, trabaho lang siya. Now na PWD na siya, saka tuloy kami nakakagala na kung saan-saan. Pero hindi ko yung pinagpapasalamat ha na PWD na siya. I mean, thankful pa rin ako kay God sa second chance na binigay ni God sa kanya na yun, magkasama pa kami at syempre makasama pa namin siya ng mga anak niya. Dati sobrang dami kong hinihiling kay God. Ambisyosa kasi ako as in. Yung ang dami kong pinapangarap, ang dami kong pangarap na etc. na gusto ko agad-agad, ganyan-ganyan. Ay, lahat yun nawala talaga, nagbago lahat ng perspective ko sa buhay. Wala na akong ibang hiniling nun, kundi gumaling siya at makalakad muli kasi sobrang pagod na talaga ako that time nung nasa hospital kami. Sobrang tagal ba naman, and then, alam nyo, 3 years ba naman pabalik-balik kami sa hospital. Tapos alam niyo yung nakaka-amaze kasi eto na kami ngayon, yung lumalaban, getting stronger. Tapos alam niyo nasa hospital kami, sabi namin ano kayang gagawin namin paglabas namin sa hospital, na talagang as in walang-wala na kami, tapos di namin alam kung paano magsisimula. Alam mo yun, natatawa na lang kami, tapos nagpipray na lang talaga kami palagi kasi hindi talaga namin alam kung anong gagawin namin paglabas namin sa hospital kasi wala akong trabaho, wala siyang trabaho, tapos hindi pa siya makalakad, tapos may anak pa kami nag-aaral. And then alam nyo yun, yung hindi talaga kami pinabayaan ni Lord. Syempre yung pamilya namin tsaka mga kaibigan namin nandyan din na tumulong sa amin, kaya sobrang thankful talaga kami sa lahat-lahat. Yung sabi nila na kapag lugmok na lugmok ka, dun mo talaga mas lalong makikita si God, mas lalo mo siyang maramdaman at mas lalo mo siyang makikilala. Lang talaga papasukin mo siya sa buhay mo. May time no na kinabukasan ooperahan na siya, tapos ni piso wala talaga akong kapera-pera. Inisip ko ano yung ipapambili ko ng gamot, hindi siya maoperahan kapag wala akong mabiling gamot. Kailangan na kailangan yun.
sa operasyon niya. Kaya Diyos ko, umiiyak na lang talaga ako noon. Tapos nakakagulat kasi alam mo yung bigla na lang may dumadating na blessings na hindi mo inaasahan. Kaya sobrang teary ay talaga ako noon, na sobrang nagpapasalamat ako kay God kasi hindi niya talaga kami pinabayaan. Alam mo yung pag may dumadating na may kailangan akong bilhin, bigla ako magkakaroon na hindi ko alam, na alam mo yung hindi mo inaasahan. Putik, naiiyak tuloy ako, naalala ko na naman. Tapos alam niyo may isa pang pagkakataon na yung nagtatawanan kaming dalawa kasi sabi ko 100 na lang yung pera ko, tapos kinabukasan wala na kami pambili ng pagkain. Kasi alam niyo noon pag sa hospital, 'di ba? Yung 1,000, Diyos ko, saglit na saglit lang talaga kasi lahat bibilhin mo, pati pagkain. Tapos sabi ko, natatawa ko, hindi ko talaga makalimutan to kasi sabi ko sa kanya, 100 na lang yung pera natin. Tapos alam niyo yung bigla na lang may nag-chat sa akin na hindi ko talaga siya totally kaibigan, nakilala ko lang siya. Tapos nakita lang niya yung mga post ko sa Facebook. Bigla na lang siya nag-message na nangumusta sa akin. Tapos hindi ko naman ine-expect yun kasi nga kilala ko lang siya, hindi ko siya kaibigan. Tapos alam niyo ba, nagpadala agad-agad siya. Yung pagka-chat niya, pinadalahan niya kaagad ako ng pera. Tapos yun, nagkaroon kami ng pera, tapos nagkaroon kami ng budget. Diba? Nakakatuwa. Tapos sobrang, alam mo yung maiiyak ka na lang na basta hindi mo pa hinihiling kay God, binibigay na niya. Stop ko na dito yung kwento ko kasi baka maiyak ako at baka magsenti na naman ako mamaya. So ito na nga, malapit na kami sa Kabyang Tunnel. So finally, andito na kami sa Kabyang Tunnel, guys. Narating ko din. At saka tingnan nyo, sobrang daming riders. Ang dami pang mga grupo nila. Grupo-grupo pa sila. Tapos kami lang ata yung solo flight dito. Paglabas nga ng Kabyang Tunnel, hindi namin inaasahan na madami palang kainan dito. Tapos parang nakakatakam yung mga picture. Kaya sabi ko, kain kami ng bulalo kasi malamig yung panahon. Tapos lalo nakakatakam tong amoy ng inihaw. Ang bango talaga. Tapos ito na nga, umu-order na ako. Tapos nagulat ako sa presyo ng bulalo, guys. Ang mahal talaga. Pero siguro para sa amin ang mahal na nun kasi nga 'di ba budget lang kami. Halagang 400 pesos ang isang order. Mahal na talaga sa amin yun, guys. Kaya pati si Boss nagulat siya. Siyempre nakakaya naman kung sasabihin mo, ay wag na, inaka-order na ako. Kaya siyempre tinuloy na lang namin. Tawa nga ako kay Boss kasi hindi siya naniniwala. Akala niya gino-joke ko lang siya. Hindi niya alam, totoo talaga. Ito na nga yung halagang 400 pesos na bulalo, guys. Sulit na sulit naman pala. At saka sobrang sarap talaga, promise. Yun nga lang yung pechay hilaw. Hindi naman ako nakain ng hilaw na gulay. Yan yung si Boss, siya yung hindi makapaniwala sa presyo, pero siya yung kain ng kain. Ang daming kanin na nakain niya, nakatatlo siyang kanin, samantalang ako isa lang, hindi ko pa maubos. Basta kakatawa sa sobrang tipid namin. Ako hindi talaga ako mahilig sa karne, sabaw lang talaga ako. So ang dami pang natira. Kaya sabi ni Boss, manghingid ako ng plastic, iuwi daw namin. Tapos kaya palang mahal ang dito ng bulalo kasi nga may sightseeing din sila ng mga monkey. 'Di ba, ang daming unggoy. Sobrang sarap nga ng bulalo nila, guys. Nakarating kami ng dulo ng Batangas. Ay napakaganda ng view talaga.
ko nga kay boss, videohan niya ako. Tapos pagkatapos namin mag-video, mag-picture is umalis na din kami kaagad. Na nga, sabi ko sa kanya maglakad-lakad siya, tapos picturean ko siya, videohin ko siya. Ay, na-stress ako. Alam niyo ba bakit? Ang sagot sa akin, masakit na daw yung paa niya. Kapag sinasabi niya kasi sa akin na masakit na yung paa niya, kinakabahan ako at nag-aalala ako. Kasi dati sa tuwing sinasabi niya yan, nauoperahan siya. Kaya maya-maya umalis na din kami, papunta na kami ng Tagaytay.